Galing lang ako nagsundo ng alaga. Ang ang house rules po natin sa Zoom meeting is BMT Cup. Ano pong ibig sabihin ng BMT Cup? BMT Cup po is parang tasa na walang laman. Kung ano mang iniisip o problema nyo, iwaglit nyo muna, isang tabi, focus tayo at concentrate sa meeting natin ngayong araw na to para maituro natin sa ating mga downline. Number two is take note. Dapat meron tayong ballpen at papel, notebook para maisulat natin ang tinitraining ngayon ng ating trainer. Number three is cooperate. Dapat mag-cooperate tayo kung anong sasabihin ng trainer, mag-response tayo. Next is smile. Dapat lagi tayong nakangiti para ang pagpapala ng Panginoon ay bubuhos sa atin lahat, bawal na kasimangot. And the next is bawal acne. Ang bawal acne is, alam ko na yan, hindi yung kati-kati ha, yung alam ko na yan, kahit alam mo, kahit pa ulit-ulit ang training, sabay lang po tayo. Yan po ang ating house rules sa ating Zoom meeting. So ngayon, ipakilala ko na ang ating trainer, ngayong guest, ngayong araw na to, isang OFW from Qatar, isang masipag, magaling na coach na rin siya. Si Mr. Henry Golim. Coach, the mic is yours. Magandang umaga sa lahat. Pasensya na, medyo karat yung boses ko kasi sobrang init Ay, dito sa hindi pa ako nakaloto. Middle East ngayon. Na hindi lang nakakuluto ng itlog, nakakaluto talaga ng tinula. So, sa hindi pa tayo magsimula, magpakilala ko na sa inyo. Magluluto pa to. Ako po ay si Henry Golim. Ako po ay taga Cagayan de Oro City. At ako ay isang OFW na ngayon ay nasa dito sa bansang Qatar. So ako po ang inyong host ngayon. So, i-share ko na ang aking screen. So, ang ating training ngayon ay sa Philippines 419 International founded by Coach Redros. So, top 16 tips for multi-level marketing success. So, ito yung topic natin ngayon, isa-isahin natin. So, number 1, choose the right company. So, research and choose a reputable MLM company with product or services you genuinely believe in. So, anong ibig sabihin nito? Kailangan nating magsaliksik at pumili ng kagalang-galang na kumpanya ng MLM company na may produkto at serbisyo na tunay nating pinaniwalaan. So, i-relate natin sa ating negosyo. So, mayroon na tayong produkto at saka yung mga serbisyo ng ating negosyo is tunay talaga. So marami naman kasi tayong mga nakikita sa ating sa wall ng ating Facebook na may mga negosyo na walang produkto. At saka hindi natin alam ang serbisyo na binibigay ng mga negosyo na yan. So make sure the company has solid track record and fair compensation plan and support system in place. So,
Kailangan palang track record sa pagpili ng right na company, kailangan ng track record. So, ibig sabihin, may napatunayan na ba? May nakita ka bang napatunayan ang isang kumpanya? At saka, yung competition ng competition, kailangan fair po, walang tinatago. Walang tinatago mga hidden charges sa competition. So sa atin, klarong-klaro po yung competition ng ating competition plan. Wala pong tinatago. Kahit sino sa atin, marunong po mag-compute sa ating competition plan at natatanggap natin ang ating makita na walang deduction. So sa pangalawa na po tayo, select asset clear goals. So dito pala sa goals na kailangan nating ng setting ng clear na goals. Define your short-term and long-term goals. So mayroon tayong short-term at saka long-term goals. Itong short-term is madali lang to. Kasi short-term lang siya. Tapos makukuha mo agad. Parang matatanaw mo na agad yung goals ang success mo kasi short-term lang. For example, if sabihin mo, layunin mong magpapayat kasi sasali ka ng mga pageant, layunin mong magpapayat within 2 months kasi sasali ka ng mga pageant. So, alam mo na kung ano mong gagawin. Mga guidelines na kailangan mong inumin para papayat ka within 2 months. Pero dito sa long-term goals, kailangan talaga na masinsinang pagpaplano at kailangan ng mga strategy, mga paparaan kung paano mo makamit ang isang bagay sa hinaharap. So, pang long term, so dapat bigyan mo talaga ng pansin kung paano ka magtagumpay sa gusto mo. Kasi malayo, parang marami pang mga hindrances o mga bagay na dapat mong tahakin bago ka magtagumpay sa gusto mo. So having specific and achievable goals will help you to stay focused and motivated. So, ang ibig sabihin nito is ang pagkaroon ng tiyak na makamit ang layunin ay nakatulong sa iyo na manatiling nakatuon ang motivated. So kung alam mo yung gusto mo, yung goals mo is parang na-oversee mo na, parang nakikita mo na. So nakakatulong sa atin na maging stay focus ka at motivated sa ginagawa mo. Unlike po kung hindi ka po sure na ma-achieve mo yung tagumpay, so manghihina ka doon. Hindi tiyak. So dito sa atin, I think 99% na achievable yung goals natin dito. So sa pangatlo na po tayo, learn and understand the product or services. So dito, to roughly understand the product or service you will be marketing. So ang ibig sabihin nito is unawain daw natin ng lubusan ang ating mga produkto at serbisyo na binibenta natin. So bigyan ko kayo ng example kung dapat nating unawain at pag-aralan ng ating mga produkto. For example, ilagay natin si partner Margie sa example pangalan. For example, si Margie, may kapitbahay si Margie. Tapos yung kapitbahay ni Margie, kaharbis lang ng mangga. Tapos sakong mangga. Tapos si Margie, isang negosyante. Tapos sinabihan si Margie, magbenta kaya ng mangga ko. Ibigay ko lang sa iyo ng 50 ang per kilo. Tapos ibenta mo na tag 100 per kilo. Ngayon, pumayag si Margie kasi si 20 yung income niya 1 kilo. So, nandoon na si Margie sa market. So, while si Margie busy sa pagbibenta ng mangga niya, maraming customer bibili. Biglang dumaan yung guro ni Margie doon sa location ni Margie. Tapos sinanong si Margie, negosyante ka na pala ngayon. Magkano bang kilo ng mangga mo? Sabi ni Margie, 120 lang po, ma'am. Tapos, sabi ng guro, Margie, 5 kilo. Tapos,
while si Margie bising-busy sa pagkikilo ng ibang customer, nagtanong ulit yung guro, Margie, matamis ba tong mangga mo? Sabi naman ni Margie, kasi di natikman ni Margie yung mangga niya, matamis daw ma'am, sabi ng kapitbahay ko. So, sayong sa sinagot ni Margie, hindi siya sure na matamis ba yung mangga kasi kapitbahay lang ang nagsabi. Hindi siya mismo ang sabi na natikman ko mang matamis. So ano sinabi ng guro? Okay Margie, bigyan mo lang muna ako ng 1 kilo. Tikman ko muna. So, 5 kilo na sana yon. Kaso hindi sure si Margie sa sagot niya, naging 1 kilo na lang. So yon isa yung example. So dapat pag-aralan natin ng mabuti ang ating mga produkto at serbisyo na binibinta natin. So this knowledge will help you explain the benefits to potential customer and recruits more effectively. So, ang ibig sabihin nito, ang kalaman ito ay nakakatulong sa iyo sa ipaliwanag ang mga benepisyo sa mga potensyal na customer at nakarecruit ka ng epektibo. So, gets nyo po? So, sa number 4 na po tayo. Build strong personal brand. So, your personal brand and reputation plays a significant role in your success. So, ano pala dito? Importante pala yung kung sino ka. Yung iniingatan mo pala yung sarili mo. So, alam ba natin, lagay natin sa yung mga kahit branded na mga produkto, iniingatan talaga ng isang manufacturer yung mga brand ng kanilang mga product. Kasi nakahalili ang doon, ang kitaan doon sa isang brand. So kung dito ka na nagnegosyo ka na sa negosyo natin, tapos tumatagilid ka pa sa iba, tapos nakikita ng mga tauhan mo, sira na yung reputation mo dito. Hindi na yung susunod yung mga tao mo sa'yo kasi may ginagawa kang iba. So, ang iyong personal na tatak at reputasyon ay malaking papel pala sa iyong tagumpay. So, nagis natin. So, be authentic, reliable, and professional in your interaction with others. So, maging tunay at maasahan na professional ng iyong pakipag-ugnayan sa iba. So, malaki palang papel dito ang kung sino ka at paano ka makipag-interact sa iba. So, dapat palang pag-ingatan natin ang ganitong sitwasyon. So, number 5 na po tayo, expand your network. Network marketing is all about building and leveraging your network. So ano pong ibig sabihin nito is ang network marketing ay tungkol sa pagbuo at pag-leverage ng inyong network. Ganito po ang ibig sabihin ng network marketing. So dapat mabuo at ma-leverage ka. Continuously expand your contact list and connect with people both online. So dito 'yon na dito 'yon na apply natin yung cold and hot prospect natin. So, dapat palawakin natin ang ating mga listahan sa ating mga prospect na customer, both online and offline. So, number 6, effective communication. So, kailangan pala nating magsanay dito. So, pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa komunikasyon, ang ibig sabihin nito. So, sa atin, tayo po ay mga Pilipino, pero may iba't iba tayong language, dialect na ginagamit kasi hindi tayo may iba't iba tayong ethnic group. So, ang ginagamit natin dito is Tagalog. For example, nasanay ka magsalita ng Ilonggo or nasanay ka magsalita ng Bisaya or Ilocano, ano ba ang salita mo ginagamit sa bahay? So, dapat magsanay din tayo magsalita ng Tagalog. Kasi ang ginagamit natin dito, Tagalog. Kahit pakatulad sa akin, medyo matigas yung pananalita ko kasi Bisaya ako. Pero alam naman natin na tayong lahat marunong magsalita ng Tagalog at nakaintindi tayo. Kaso lang, hindi natin ginagamit araw-araw. So, kailangan din nating magsanay. So, number 2, be a good listener and learn how to present your opportunity and product in compelling, relatively
relatively way. So, dito na-apply yung ano natin, yung GLLE, yung Good Listener and Learning Attitude. Dito yung na-apply. So, maging isang mahusay ka nga tagapagkinig at malaman kung paano iharap ang iyong pagkakataon at mga produkto sa isang nakakahikayat at nakaka-relate na paraan. So maganda po dito. Kasi pag nag-discuss ka sa negosyo mo o sa mga prospect sa mga negosyo mo sa prospect mo, kailangan talaga na gawin nating nakakahikayat yung pag-explain mo sa kanya at nakaka-relate. For example, bigyan ko ng example, kung sa akin lang na example, in-explain ko, sabi ko, ma'am, pag gagawin mo itong negosyo, kikita ka, ma'am, at saka magpipensyon ka pa. At saka, except pa doon, benefits ka pa sa mga produkto na sobrang mura at saka epektibo na produkto. So, yun, yung sinasabi kong magpipensyon ka kung gagawin mo ang negosyo. So, relate na agad ng prospect mo na ganda pala dito. Gagawin natin ang negosyo, mura pa ang produkto, makakapensyon pa tayo. So, yan ang yung ibig sabihin ng effective communication pala, yung pagsasalita natin, pag-explain natin is dapat effective. So sa number 7 na po tayo, provide value. So offer value to your network, whether it's through helpful information, support, or insight related to your product or services. So dito, mag-alok pala tayo ng halaga sa iyong network. Ito man ay sa pamagitan ng pakipakinabang na impormasyon, suporta, o mga pananaw, mga insight, kaugnayan sa iyong produkto at serbisyo. So, helpful talaga magbigay ka, ano ka sa network mo, magbigay ka ng information, yung support, mga insight talaga ang importante na anong makamit natin sa ganyan-ganyan to para po ma-motivate yung network mo. Ang importante doon is makapagbigay ka ng helpful na information na makapag-motivate sa mga tauhan mo. The more you give, the more you receive. So, ganyan. Kung gaano yung kadami yung binibigay mo, gano'n din ma-receive mo. So, number 8 na po tayo. Consistency is key. Saan yung consistency? Consistency in your effort is crucial. So, ang ibig sabihin nito, kung ano yung pagsimula mo, eager ka talaga, parang hat na hat ka sa negosyo. Dapat, kung ilang buwan ka na sa negosyo, kahit naglimang buwan ka na, 4 na buwan, consistent yung takbo mo sa negosyo mo. Hindi yung nawawala ka minsan, bumabalik ka, nawawala, bumabalik. So, ganyan ang consistency. So, kung example pa sa sasakyan, tumatakbo ka ng 50 or 60, dapat 60 lang talaga, 60-60 yung pagsimula mo hanggang sa natapos ka, consistency. So, malaki palang halaga ang itong consistency. Kasi ang pagkakapareho sa iyong pagsisikap ay napakahalaga pala dito sa ating negosyo. Dedicate a certain amount of time, each day or week, to your network marketing business. So, kailangan nating maglaan ng oras bawat linggo or araw sa ating network marketing. So, mahalaga dito na may time ka araw-araw o linggo-linggo. So, building was not built in a day. A network marketing success takes time. So, ang building daw ay hindi natapos ng isang araw. Ang network marketing daw success ay hindi natin makukuha sa pangmadalian. It takes time daw. So, training and education. So, number 9 na po tayo. Stay informed and continually educate yourself about network marketing and industry. So, ang ibig sabihin natin dito is manatiling may kaalaman at patuloy turuan ang iyong sarili tungkol sa network marketing at sa industriya. So, kailangan pa na natin educate yung sarili natin
Kailangan nating magbasa ng mga aklat o mag-attend ng mga meeting, o hindi lang yan, kailangan nating mag-search tayo o mag-research tayo tungkol sa ating negosyo na sa ganitong industriya, at attend company training session, industry, conference, and relevant books. O ito na nga, kailangan natin na mag-attend ng mga training, mga conference, at hindi lang sapat. Kailangan pa nating magbasa ng mga aklat na related sa ating negosyo, mga aklat articles na related sa ating negosyo. So number 9 na po tayo. Seek guidance from experience and successful network marketing. So dito po sa atin, sa ating negosyo, ang mga mentors po natin ang nagtuturo po sa atin paano tayo gina-guide, bibigyan tayo ng mga aral. Tapos hindi po tayo mahiya magtanong sa kanila kung may mga kailangan tayo, paano natin gagawin ang negosyo. So ganyan po. Open po silang lahat, si Mentor Evelyn, si Mentor Jana, si Coach Redros, si Coach Christian, open po yan sila lahat. So pwede po tayo magtanong sa kanila. A mentor can provide valuable insight and help to avoid common pitfalls. So ang mga mentors po natin ay nabibigyan ng mga valuable na mga pananaw. At nakakatulong po ito na malayo tayo sa mga common pitfalls, yung mga ma-discourage tayo, mga nakakasira sa ating mga layunin. So sila po yung nagbibigay ng valuable insight sa atin. So number 11 na po tayo, duplication. So dito, encourage and teach your team to duplicate your effort. So pag ano yung mga aral o mga napulot natin sa ating negosyo, dapat ituro natin sa ating team at turuan natin silang mag-duplicate kung ano yung ginagawa natin. Dapat ituro po natin sa kanila na gagawin po nila kasi para din sa kanila yun, kikita sila. Ganun po, i-encourage natin sila na gagawin ang negosyo. So, dito, the success of network marketer often depends on the success of the downline. So, isipin po natin dito na ang success pala ng downline natin, doon nakadepende ang success natin. Nakadepende po sa kanila. Kung nag-success yung mga downline mo, siyempre, successful ka rin. Ganyan po ang ng marketing, ng itong network marketing. So number 12 po tayo, online presence. Leverage online marketing strategies include social media, email marketing, and blogging to reach wider audience. So dito po, ang ibig sabihin po nito is leverage online marketing strategies, kabilang ang mga social media, emails marketing, and blogging upang maabot ang isang mas malawak na madla. So dito, gagamitin po natin ang media, mga social media, mga vloggers, na para ma-reach wider po natin ang ating mga audience na maramihan, malaking audience. Pero, however, be sure to comply with your company policies and regulation when using online marketing method. So, ang ibig sabihin is, pinapayagan na po tayo dito sa gawitin ang mga online marketing. Gayon pa man, siguraduhin natin susunod tayo sa mga patakaran at regulasyon ng iyong kumpanya kapag gumamit ng mga online na pamaraan ng marketing. Handle rejection gracefully. Network marketing involves facing of rejection and objection. So ang ibig sabihin is ito ang network marketing. Kailangan maharap sa mga rejection at objection. So ito po ang ibig sabihin po nito, ang network marketing daw ay nasa sangkot ka ng pagharap sa pagtanggi at pagtutol. So hindi ka lang dito tatanggihan pala, tututulan ka pa. So kung mahina yung foundation mo,
maano ka talaga. Pero kung sanay ka na dito, wala lang yon. So, sa itong ganitong mga situation, learn to handle this with grace and persistence. Not everyone will be interested in that. Okay. So, ang ibig sabihin, matuto tayong harapin ang mga ito ng may biyaya pala, ng may biyaya at pagtyaga. So, for example, sa akin lang na example sa karanasan ko, i-share ko sa inyo. So, sabi ko, ma'am, ito, na-explain ko sa kanya yung negosyo. Ganyan. Tapos, ang sinagot is, ayaw ko yan, sir. Busy ako. Wala akong time dyan. So, pag sinabi niyang walang time, sinagot ko na nga, maraming salamat, ma'am. At ako po'y natuwa na na-share ko sa inyo ang negosyo. Ganyan po ang sagot ko. Ako pa po ay nagpapasalamat. Thank you, ma'am. At ako po ay natuwa kasi na-share ko sa inyo ang negosyo. So, ganon ang ang sa aking karanasan. So, sa number 14 na po tayo, compliance and ethics, maintain transparency and honesty in all your dealing. So, transparency means baliwanag, clear po ang ang ibig sabihin po nito is panatilihing transparency at katapatan sa lahat ng iyong pakikitungo sa ating negosyo. So, kailangan matapat po tayo at tunay po ang ating pag-deal sa ating negosyo. So, number 15 na po tayo. Evaluate and adjust. Ito, maganda to. Regularly assess your strategies and result. So, kailangan natin suriin ang ating mga diskarte, ang resulta ng ating mga diskarte dito. So, kung ano man yung, so bawat isa sa atin, alam ko mayroong diskarte. Paano natin palaguin ang ating negosyo? Iba-iba tayong diskarte. Pero, dapat nating suriin ang ating diskarte kung gumagana ba. Ito ang ibig sabihin ng evaluate and adjust. If something is not working, be willing to adjust your approach and try new tactics. So kung for example, gumagamit ka ng social media, so nag-advertise ka, tapos wala man lang nagko-comment doon. So dapat baguhin mo. At kung example din, paano ka nag-explain sa negosyo mo sa customer, tapos ilang customer na yung nilatagan mo, maabot na ng 100 na customer, wala man lang nag-commit kahit isa, so dapat i-adjust, baguhin mo na yung strategy mo sa negosyo. Ibahin mo yung explanation or magtanong ka sa ating mga mentors kung paano in-explain kasi walang puro ka-rejection, walang nag-yes sa'yo. So number 16 na po tayo, stay positive and persistent. So network marketing can be challenging and success may not come quickly. So ang ibig sabihin po nito is ang network marketing daw ay maaring maging hamon sa atin, challenging. At ang tagumpay ay maaring hindi dumating ng mabilis. So ang nito, ang sagot nito, stay positive lang po tayo. Stay positive, maintain strong ethic. Stay strong, work ethic, and be persistent in pursuing your goals. So, ang ang remedy po tayo dito, para hindi ka boring is manatiling positibo. Panatilihin ang isang malakas at naitika sa trabaho at maging mapilit sa pagtugis ng iyong layunin. So, we have to force ourselves na makuha natin ang ating goals dito, ang ibig sabihin dito. So, maraming salamat at sana po na-relate nyo ang aking explanation at tapos na po ako. To God be all the glory. And ito po ang na po tayo at maraming salamat po sa inyong lahat.
So mag-stop sharing na po ako. Sana ang coach natin. Hello? Host Lydia? Host Lydia, ikaw na po magsalita. Host Lydia, paki-on cam. Hello? Hello, Coach. Naririnig na ba ako? Oh, loud and clear, coach. Okay. Thank you.